welcome back to Ate Shana's TV Vlog. Ayan, magandang tanghali po. Dito sa amin ay exact 1 p.m. Ayan, nag-update tayo sa mga kaganapan na nangyayari sa atin ngayon kasi 2 days na akong walang upload. At ngayon, mag-update tayo kung ano ba yung mga nangyayari. Andito nga po pala tayo ngayon kina Raymart. Ayan, dito sa ngayon po, dito na muna ako kasi pinagbawalan tayong magpara motor. Ayan, pinagbawalan muna tayong magpara sakay sa motor. Kaya, stay na ako dito. Tapos sa bahay, bisibisita na lang, ganun. Pero bago yun, may mga tanong tayong sasagutin. Una po, ayan, maraming nagtatanong sa akin. Tapos, may ilan-ilan din akong nababasa din sa mga comment section na, Ate Shena, bakit wala ng update sa mga kapatid mo? Wala ng update sa kanila. Kasi kung nakikita niyo po, yung upload ko is about sa akin, kay Raymart, tapos kay Bombay. Parang yun na lang po yung umiikot yung content ko. Kasi po, sabi ko sa kanila, total, nasa bahay sila at wala naman ako doon. Syempre, hindi ko alam kung ano yung mga nangyayari, yung mga kaganapan. Sila na yung mag-video. Tapos, kung hindi sila marunong mag-edit or mag-upload, pwede naman nilang ipasa sa akin para ako na yung mag-upload. Sabi ko, mag-video sila para matulungan nila si Papa. Tapos, yung mga gastusin din sa bahay. Kahit po may pasok, syempre hindi naman holiday yung pasok. Ando naman sila, si Madeline, si Kuro, tas yung bunso namin. Tapos nandun din po yung isa kong kapatid na may anak, yung mama ni Onyok. Parang sila ni Bombay ang naiiwan sa bahay pag tapos si Madeline. Kaya kung napapansin niyo po, kung merong bagong video na lalabas sa aming channel na about sa kanila, ibig sabihin po ay nag-video sila, kaya may in-upload po. Pero kung wala, ibig sabihin wala po silang binibideo. Ganun lang yun. Kasi ayaw naman nilang magpa-video sa akin, hindi ko naman pinipilit. Sabi ko, sila na yung mag-video. Ako naman, kung ano yung mai-video ko or mai-content ko, yun na lang po yung i-upload ko. Update kay Bombay, update sa akin, update sa mga nangyayari. Tapos, meron din pong nagtatanong, Ate Shena, paano si Bombay? Sinong nagbabantay sa kanya doon? May bantay naman po kay Bombay kasi si Madeline, hindi na siya nag-aral, hindi na siya nag-enroll ngayon. Kaya, kumbaga, siya yung kasakasama ni Bombay doon. Sayang nga po kasi hindi niya na tinapos itong taon na to kasi graduating na po sana siya ng senior high. Pinipilit po siya ni Papa na ipagpatuloy mo kasi 1 taon na lang, sayang naman. Pero ayaw niya po talaga. Sabi niya ay magtatrabaho na lang daw siya. Kaya, ayun, bahala siya kung anong gusto niyang gawin. Kaya, ang nag-aaral na lang po, si Kulot at saka yung bunso namin. Yung mama po ni Onyok, hindi na rin nag-enroll ng college kasi hindi rin naman po nakakuha ng scholarship at saka wala naman pong pangtustos para sa pangkolehiyo. At ang natitira po doon pag umaga si Papa kasi may trabaho po. Pero sa ngayon hindi siya nakakapasok kasi meron siyang almoranas. Ayun, nagpapagaling pa siya. Kahapon galing kami doon, hindi na ako nakapag-video kasi nagsaglit lang talaga kami sa bahay. Kasi naghatid lang ako ng gamot. At nag-chat nga sa akin si Papa na masama daw yung pakiramdam niya. Dinudugo siya nung niya, almoranas niya. Kaya nagbili kami, punta kami sa Mercury, nintay ko si Raymart mag-uwi, mga 5 ng hapon. Tapos, punta kami Mercury, bili kami ng gamot. At naghingi ako ng gamot dun sa tita ko kung anong pwedeng ibigay kay Papa. Tapos, pakabili namin, diretso kami sa bahay. Sakto naman, inano kami ni Bombay, sinabat kami ni Bombay. Nagsusumbong agad, yun agad yung bumungad. Tapos, naandun sa loob si Papa. Katapos niya lang daw magluto.
inabot ko yung gamot. Sabi ko, yung isa, para daw sa sakit, tapos yung isa naman is panlagay dun mismo sa kanyang almoranas. Kaya po ang natitira dun pag umaga, si Papa umaalis ng 7 ng umaga, tapos yung dalawang estudyante umaalis din ng 7. Ang natitira dun si Madeline tapos si Bombay. Tapos minsan, naandun yung mag-ina na stay. Ako naman po, dati ang daily routine namin, kapag papasok si Raymart ng trabaho, ihatid niya ako sa bahay. Tapos pag uwian niya na ng 5 or 4, susunduin niya na ako doon. Kaso nung nagpa-check up po ako, pinagbawalan po ako na matagtag sa motor. Kaya sabi po nung midwife ay bawal na magparamotor halos araw-araw. Kasi sumasakit po yung tiyan ko, yung naninigas po sa may bandang tagiliran. Kaya sabi nung midwife ay iwasan ko muna. Kaya sabi ko kay Papa, dun muna kami kina Raymart. Kasi kapag sa bahay naman po kami nag-stay, halos wala nang matulugan. Nung unang gabi nga po ni Papa, unang gabi niya sa bahay, sa labas po yun natulog sa may bangko. At wala na nga pong space. Kaya dito na muna po ako nag-i-stay sa ngayon. Kasi mahirap nang sumuway. Nasakit po pati yung tiyan ko kapag natatagtag. Buti naman po at may bantay kay Bombay. Nandun naman si Madeline. Pag nakadalaw ako doon, tatanungin natin si Bombay kung kumusta naman at kung binabantayan ba siya. Sigurado magre-reklamo na naman yun sa akin. Katulad kahapon, pag kadating-dating namin, nagsaglit lang po kami doon, hindi na din kami nagtagal. Pag abot namin ng gamot, may sinabi lang si Papa, tapos ayun, nag-alis na din kami saglit. Pero bago yun, si Bombay na yung sumalubong sa amin at nagsusumbong. 1 week na rin po kami dito naka-stay. Tapos baliktad na. Dati, Sabado-Linggo lang kami nandito. Ngayon, Sabado-Linggo lang kami pupunta sa bahay. Baliktad naman yung sitwasyon. Pero mas okay na rin po yun para sa ikakabuti ng ating nasa tiyan. Kasi mahirap sumuway, baka mapasama tayo. Sa mga nagtatanong po pala kung anong gender, ayan, sa ngayon po wala pa. Kasi hindi ko pa po naaasikaso, marami pa po tayong asikasuhin. Pero mag-update po tayo kung ano yung kalalabasan ng ating ultrasound. Anong araw ba ngayon? Merkules ngayon eh. O dadalo kami sa bahay sa Sabado pa. Try kong makapag-video kung anong kaganapan doon. Tatanungin natin si Bombay kung kumusta siya, kung okay ba siya. Alam niyo po, pag papunta kami doon, masabi si Bombay. Tapos pag aalis na kayo, masabi si Bombay, ate pa niyo pang almusal. Na ganun po yun. Kaya, kaya sa Sabado po, ayan, magbibisita tayo sa bahay. Dadalawan natin si Bombay. At mag-update na rin po tayo kung ano naman ang sitwasyon niya doon. Sa ngayon po, dito na muna tayo mag-i-stay. Buti rin po at nakakapag-relax tayo dito. Iwas tayo sa stress kasi pinagbawalan din tayo ng magpara i-stress. Kasi sa bahay hindi mo maiwasan ang hindi ma-stress eh. Ang daming pasaway. Kasi po, ang tiyan ko ay magsi 7 months. Nasabi ng midwife sa akin, iwasan ko nga daw po yung stress kasi baka biglang lumabas yung baby ko. Kasi meron daw mga nanay na 7 months nilalabas siya ng baby. Kaya sabi ko ay nakakatakot kasi wala pang 9 na buwan. Kaya sakto po, dito na rin po tayo nag-stay para makapag-relax. Pero may time na yung isip ko na andun sa bahay. Yung po bagang parang napupungaw ako. Minsan nga tulala ako, masabi si Raymart, huy, tulala ka na naman, sige na naman ang isip mo. Minsan may mga time po na ganun. Pero syempre, sa una lang naman, masasanay rin naman po tayo. At
Buti na rin po yun para matuto yung mga kapatid ko ng mga gawain dun. Wala silang aasahan kapag naandun tayo. Ayan, hindi sila nagkikikilos. Pero siguro naman ngayon magsisikilos na sila kasi wala nang ibang gagawa dun. May napanood po kayong upload ng mga kapatid ko about sa kanila or kaganapan sa kanila. Ibig sabihin nag-video po sila. Pero kung wala, ayan, hindi po natin sila mapipilit. Kung ayaw nila. Lalo na ako, hindi ko naman sila pipilitin. Uy, mag-video ka, ganyan-ganyan. Ang sabi ko lang po sa kanila, mag-video sila para makatulong sila kay Papa. Kasi si Papa matanda na rin naman po. Ayaw po nilang mag-video o tumulong pag-video, ay bahala sila. Basta ako, sabi ko lang sa kanila ay mag-video sila para makatulong din naman kay Papa. Pero, hindi ko naman po sila pinipilit. Nasa sa kanila na po yun kung gusto nilang makatulong o hindi. Kasi wala naman din pong ibang income na pinagkukuhaan para sa mga gastusin sa bahay. Si Papa naman po, yung sahod niya, maliit lang din naman. Kaya dapat mas magaan sana kung tulong-tulong. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng Ate Shana's TV Vlog. Papaalam na muna tayo.